Praise God po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakabuti ni Lord at Wednesday na naman, no? Ang bilis, mamaya Saturday uli. And then mamaya tapos na ang kalahating taon, no? So napakabilis po ang araw, kaya tayo po ay patuloy na magpalakasan sa Panginoon. Okay. So sa mga hindi nakakalimutan kong i-announce to pang-lima na lesson na natin to. So nakakalimutan kong i-announce na ito pala every kwan po halimbawa matapos tong post encounter na 10, pag na-complete niyo po is mag-graduate kayo, no? So after niyan, sunod yung OL1, School of Leaders 1, 10 lesson na naman yon. And then School of Leaders 2, 10 lesson. Tapos yung last, School of Leaders 3, 10 lesson. So bali 40 lessons po, ano? So yung pag matapos nyo lahat-lahat yun, yung School of Leaders 3 ay may graduation yun, may tuga talaga yon para naman masaya. And alam niyo po na itong materials na ginagamit natin is tinuturo din to sa Bible School. Kaya mapalad po kayo na kung saan ay marami kayong matututunan. Habang tumatagal to ay lumalalim and makakatulong po sa spiritual ng bawat isa. Okay? So importante po na importante po na huwag po kayong mawala sa training. Kung sakali man na may emergency, ay please mag-reply po kayo para at least ma-count na present po kayo. Pero as much as possible po, ay mas maganda yung nasa Zoom po tayo. Okay? So praise God, natututo na tayong pinapakita yung mukha. Yung wala po sa mukha, nagpaalam po ang mga yan sa akin, yung walang mukha kasi nasa work sila. Okay? So okay lang naman na hindi pakita yung mukha, basta sabihin niyo yung totoo. Kung nasa work kayo is naiintindihan ko. Kaya si engineer, panggabi na ngayon yan. No? Pero praise God, nasa work yan pero nakikinig. Yung iba, sumusubo pa lang, nagdi-dinner. Pero mamaya papakita na yung maganda at gwapong mukha. Okay? So, sino pong excited sa lesson natin ngayon? The title of our message for tonight is Knowing the Will of God. Yan, ilagay niyo sa pumunta po tayo dun sa group chat natin para maisulat ni Sis Erica. Knowing the Will of God. Yan. So ang ganda po tong message natin ngayon kasi makakatulong paano ba talaga mangyari ang will ni Lord sa iyo, kasi mahirap kung yung will mo, no? Mahihirapan ka po. Kung yung will mo lang, hindi mo aasahan si Lord, naku, aasa ka kay Kuya Willie. Kuya Will, patawag naman, ganun nang mangyari sa iyo. Ano? So please lang, wala akong makikita doon pag nanonood ng Wawawi na merong na tagawaypan. Kuya Will, tawagan mo naman ako, di ba? So hindi dapat ganun. Kung alam ni Lord, kung alam mo ang will ni Lord, for sure hindi ka po maghihirap. Sabi nga dito, the day you stop learning is the day you start dying. Totoo po ba 'yon? No? Sabi nga, the day you stop learning is the day you start dying. So importante po na tayong mga Kristiyano, kahit gaano po tayo katagal na Kristiyano, kahit 10 years, 20 years, dapat, alam mo, nakaka-bless po yung mga mother natin, ang tatagal ng mga yan, pero they're still there. Andyan pa rin sila na nakikinig. Yan si Mami Susie, anong oras na dyan? Si Mami Tis, tatagal ng mga yan, pero still, alam mo yun, yung talagang lahat ng mga mothers natin matatagal, nakaka-bless po sila, na talagang hindi po sila nag-i-stop, because the truth is kung isa kang Kristiyano and then you stop learning about the Word of God is you will die spiritually. Okay? So importante po. Simulan ko sa kwento. Meron daw isang mama, may dalawa siyang aso. Yung dalawang aso niya is black, yung isa white. Ngayon, araw-araw, pumupunta doon sa labas, nakatira sa subdivision, lagi niyang pinag-aaway yon. Pero bago niya pinag-aaway, alam niya na kung sinong mananalo. Okay? So ngayon, sabi ng mga mama sa labas, sabi niya, matanong ko lang,
Bakit alam na alam mo, every time na pinaglalaban mo sila, alam mo kung sino mananalo. Sabi daw ng may-ari ng aso, simple lang naman yan. Kung gusto kong panaluin yung puti ang pakakainin ko, yung black hindi. Kung gusto kong panalunin yung black, yung puti ang hindi ko pakakainin. So, anong pinupunto ko dito? Same thing po sa buhay natin. Kung gusto po natin na ang manalo mangibabaw yung espiritu natin is kailangan mapid ng spiritual, ng Word of God. Ngayon, kung gusto mong mangibabaw yung flesh mo, di mag-enjoy ka sa mundo. Kumain ka ng kumain, huwag kang magsimba, huwag kang mag-fasting, huwag kang umatin ng training. For sure, yung flesh mo ang mangunguna. But the problem there is, ganito. Kung laging ang pinipid mo is yung physical mo at yung spiritual mo pababayaan mo, how can you know the will of God? Okay? So, para makonik ka sa Kanya, para hindi out of alignment lahat ng plano mo, kailangan ang napipid mo yung spiritual, hindi po yung flesh mo. That's why a lot of Christians, maraming Kristiyano, ay hindi talaga will ni Lord kasi ang problema, mas lagi nilang pinipid yung physical, yung flesh nila, hindi po yung spiritual. I'll give you example. Maraming Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, simba uwi, pero pagdating sa cell group, pagdating sa training, pagdating sa devotion, pagdating sa quiet time, wala. Ngayon, how can you know the will of God? Kung ang lagi mong pinipid at mas maraming oras ka sa mundo kaysa sa spiritual mo. You know, we need to understand na iba pa rin yung will ni Lord. Pag yun ang mangyari, talagang hindi ka magsisisi. Kaya, napaka-importante kapatid, ano ang lagi mong pinipid ba? Matthew 4:4 says that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Okay? So hindi lang daw tayo kumakain ng tinapay. Tayo Pilipino, hindi lang tayo kumakain ng kanin. Dapat daw kumakain din tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag unbalance yan, ang mangyari doon is hindi ka makakakunik at hindi mo malalaman yung will ni Lord. Sino ba naman ang Kristiyano na ayaw niya ang will ni Lord? Mas gusto nga niya na will ni Lord. Pero bakit minsan hindi nangyayari yung will ni Lord? Yung will mo. Kasi may problema. Lagi mong ginugutong yung spiritual mo, ang lagi mong binubusog yung physical mo. At yun po ang aaralin po natin ngayon. Okay? Sabi niya, ano daw ang will? Okay, sabi niya diyan, will define as expressing an inevitable events, wish, desire, or certain to happen. Okay? So sabi niya dito, ilagay mo yung first na verse natin, Sis Erica, sa Psalms 143, Psalms 143 verse 10. Ayan, andyan ba si Sis Angela? Sis Angela, andyan ba? Para marinig. Ayan, Sis Angela, okay lang ba magbasa ka? Para marinig namin yung boses mo. Ayan, ayan. Ikaw lang po, Pastor. Go, sister! Wait lang po, Psalms. Andito sa inbox. Ay, sorry po. Sa chat group, yan. Diyan ka na lang tumingin, sis. Okay po. So, Psalms 143:10, teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirits lead me forward on a firm footing. Wow, praise God. Pagpalain ni Lord ang kanyang salita. So, ito. Have you ever wondered what is God's will in your life? Ito yon. Natanong mo na ba ano ang will ni Lord sa buhay mo? Ano? Di ba? Kasi dapat, nung na-born again ka, naiintindihan mo salita ng Diyos, Lord, anong will mo sa akin? Anong plano mo sa akin? Dati hindi mo alam na may plano ang Diyos sa'yo, kaya kung ano ang pinaggagawa mo. Sinasayang mo ang buhay mo. Pero nung na-born again ka na, ay, ganda pala ng plano ng Lord. Pero natanong mo na ba na ano ang plano ni Lord sa akin? Yung parang nasabi mo na ba sa sarili mo, na halimbawa, na-born again ka, ano kaya kung ang ginawa na lang ni Lord is para malaman yung plano ni Lord sa atin is
pagka kinabukasan is may na-receive kang email from heaven, no? Or text from heaven na sabi niya, Brother Ronjin, ito ang plano ko sa iyo simula ngayon na tinanggap mo ako. In 2 years, maraming souls ang masisave through sa buhay mo. In 2 years, magkakaroon ka ng bahay. In 2 years, pupunta ka sa ibang bansa. Siguro ang ganda nun, ano? Kasi kumbaga, meron na siyang sinabi na specific, ang gawin mo lang in 2 years, lalakaran mo. Di ba? Ang ganda nun. Pero, hindi naman kasi ganun eh. Sa totoo lang. Actually, tayong mga Kristiyano, kailangan talaga ng faith ang pagsunod kay Lord. Kaya sabi niya sa Ephesians 2 verse 8-9, For by grace you have been saved through faith, it is not the result of your works, but God's gift, so that no one can boast about it. So, makikita mo, for by grace you have been saved through faith. So, hindi kasi ang pagpalo kay Lord, kailangan kasama ang faith eh. So ngayon, tignan niyo po, kung gusto mong malaman ang plano ni Lord sa iyo, kailangan kasama din ang faith doon. Di ba? So, ngayon ang tanong, kasi hindi naman ganun na binibigay na ni Lord ng specific na in 2 years, in 3 years, ganito ang mangyayari sa iyo. Ang tanong, dahil hindi mo alam, dapat maintindihan mo na ang pagsunod kay Kristo, number 1, lagi kang kasama. Okay? At hindi laging kasama ka, ay exempted ka na sa mga testing. I'll give you a lot of example. Doon na lang sa mga Israelites nung nilid ni Moses. Sabi niya doon, I will be with you. Pero hindi niya sinabi na hindi sila dadaan ng pagiwang-giwang na daan. Hindi niya sinabing ang daan niya maputik. In fact, ang daming yung daan nila, ang daming along the way as they will go to the promised land, ang daming mga testing at doon sila hindi nakapasa. Pero ang kagandahan sa mga Israelites noon, meron ng promised land eh. Yung ending na maganda. Kaso nga lang sa gitna, along the journey nila, walang ginawa kundi mag-complain. So ngayon, itong mangyari sa'yo. Alam mo na ang ending na ibibigay ni Lord sa plano niya maganda. Pero dapat alam mo din na sa journey na yan, kasama ang testing, kasama ang process. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, trust the process. Di ba? Kailangan maghintay ka. Kasi kay Lord, worth the wait yan. So ngayon minsan, hindi nangyayari yung will ni Lord sa atin dahil ang gusto kasi natin is be the process. Kaya ngayong gabi, mauunawaan nyo, lalo kung bago ka. Yung iba dito, nakita nila ang dami ng ginawa ni Lord sa buhay nila. Pero as you go on, marami pang mga surprises ni Lord sa iyo. Okay? Kasi napaka-importante na ang isang Kristiyano talaga, para mangyari yung will ni Lord sa kanya, ito yung sinasabi ko na wag kang mawawala sa training. I remember po yung SAP. Sino pong makaalala sa SAP? Yung 44 na namatay. Maalala nyo yun? Di ba? Yung isa doon, kapitbahay namin ni Pastor Ramil. Kilala namin yung bata. Yung isa doon, batch namin. Okay? Ngayon, naalaman ko sa mga relatives nila na ang training pala ng SAP matindi. Yung iba nga doon pumunta pa sa Amerika, doon sila mag-training bago talaga isabak sa labanan. In fact, yung kapitbahay namin pumunta sa Amerika kasi expert siya sa mga bomba. Di ba nung hinuli si Marwan, expert yun sa bomba eh. So ngayon, kaya nga nung nangyari yun, nagulat kami na nagsilabasan yung namatay. Sabi ko, naku, itong kapitbahay natin to ah. Uy, yung batch natin to ah. Bali 3 yung alam ko, kilala ko dun eh. Yung isa medyo malayo sa barangay namin eh. Pero nakita ko, nalaman ko sa mga relatives nila, alam mo palang pinagdaanan ng mga yon? Grabe palang training. Ikaw ba naman kahit anong training mo kung bakbakan tapos nagtago ka sa puno ng mais, mamamatay ka talaga eh. Ibang bihira, nagtago sa puno ng mais, pare. Pero alam niyo, ganito yun, no?
44 sila. Maghapon bakbakan. 1,000 na MILF. 3 yun eh. 1,000 kalaban nila. Imagine maghapon bago sila namatay. Bakit? May strategy sila. Kasi dumaan sa training eh. Kayo, hindi lang kayo SAP, soldier kayo ni Lord. Soldier kayo sa kaharian ng Diyos. So kailangan dumaan kayo sa training. At itong training natin, hindi po yung magpo-push up po kayo dito. Hindi po yung magdadala kayo ng mabibigat na baril. Hindi po yung talagang kailangan, hindi ka kumain. Hindi ganun eh. Imagine kung ang training natin, so lahat ng tagawaypan, mag-gym tayo ngayon, 3 hours bago Word of God. Ay, nga ka na ngayon. Hindi eh. 1 oras lang, makinig ka lang ng Word of God, maglista ka lang, always present ka na, naku, mas matindi ka pa sa SAP. Kaya kahit anong kalaban, kahit anong darts ng kaaway, kahit anong pagsubok along the way, sa journey mo na yan, kahit anong testing, tatawanan mo na lang. Madidiscern mo eh. The more you go deeper, you have this gift of discernment. Kaaway to. Meron naman yung darating na problema, ito yung consequence ng ginawa ko. Meron naman yung darating na problema, ay gawa ng kaaway to. Bakit? Lumalalim ka eh. Kaya nga, dapat malaman mo. Kaya, halimbawa, bigla ka na lang na-open. Inopened ako ni pastor agawa ng kaaway ito, ginamit lang ni pastor. Alam mo eh. Pero kung hindi mo alam, nakaw, mangyari sa'yo. One day, mau-open ka, mawawala ka. Kaya ang taong hindi nag-aatin sa trainings, tampururo talaga yan. Maiskandalon lang ng kunting iskandalon, wala na yan. Amen. Sino may natututunan? Mag-amen naman kayo. Amen. Hallelujah. So sabi niya dito, alam niyo po, ang isang Kristiyano dapat matutunan natin na kagaya ni King David sa Bible. Sabi ni David asked God to teach him to do his will. Ganon si King David. Alam mo yung may wisdom na siya, matalino siya, pero he always asks the will of God, hindi yung will niya. Okay? Kasi marami din sa Bible ang halimbawa pasaway nakagaya natin. Hindi lahat sa Bible is pero makikita mo, matututunan mo lahat ng mga pagkakamali nila doon is magiging example yon na hindi mo tutularan. Kagaya nun, si Abraham at si Sarah. Di ba nabanggit ko yan nung isang araw na inunahan yung will ni Lord. Imagine, uunahan mo, sinabihan ka na nga ni Lord eh. Kayong dalawa, maghintay kayo, mabubuntis ka, lalabas si Isaac. Kaya nung ginawa ng dalawa, hindi makapaghintay. Hindi nakapaghintay, lumabas si Ishmael. Will ba ni Lord yun? Hindi. Ang will niya si Isaac. So maraming nangyayari sa buhay natin na inuunahan natin ang will ni Lord kaysa yung, alam mo yung gusto ko, ganito na ba? Kasi hindi ka makapaghintay eh. Ito ang gusto ko. Kailangan mangyari na. Parang naging Abraham at Sarah ka nung araw. Pero ngayon, dahil natututo ka, lumalalim ka, ay naiintindihan mo na. Ano? Kasi mahirap. Pag hindi ka alignment sa will ni Lord, iiyak ka, believe me. Okay? So ngayon, paano or anong susi, Pastor? Ganito. Ano bang susi? Ano bang key sa prayer para malaman yung will ni Lord? Kasi kung gusto mong malaman yung will ni Lord, dapat alam mo ano ang prayer talaga biblically para malaman mo yung will ni Lord. At yun ang aaralin natin. 7 yung aaralin natin na pag ito i-apply mo sa mga prayer mo, kasi minsan karamihan namamali yung prayer natin. Alam mo, sa totoo lang, mamaya pagkatapos nito, marirealize nyo parang mali pala talaga prayer ko kaya hindi nangyayari yung will ni Lord. Pag ibibigay ko tong 7 na to na susi, after tong message na to, kaya pala hindi ko nakikita yung will ni Lord. Kaya pala hindi nangyayari. Kasi bakit? Mali ang prayer mo. Kasi karamihan na prayer ng mga Kristiyano, good prayer or kambing prayer.
ganon. Me. Hindi pala. At mabubuksan ang isipan nyo ngayong gabi. Number 1. Kasi sabi niya dito bago yan. Man's highest aim should be to bring glory to God. Sabi niya sa 1 Corinthians 10 verse 31, ako nang magbasa sis, ilagay mo. So whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. So, tignan mo lahat ng nagagawin mo dapat para kay Lord lang. So ngayon, sabi niya pa dito sa James 1 verse 5. Okay, basahin mo sister sa James 1 verse 5. Yan, if anyone of you, yan, go sister. James 1 verse 5. If any of you loves... Ay, sorry. Yan. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Yung isa pa, ituloy mo sa 6. Mas maganda sa 6 din. And verse 6, but let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Oh, tignan nyo yan So, makikita nyo dyan yung susi Number 1, kailangan may wisdom, of course. Kasi si Lord nagbibigay yan, talagang generous si Lord. At the same time, number 2, kailangan wala kang doubt. Kasi, kaya nga dapat ang isang Kristiyano, ang dati ng prayer natin, nung old faith natin, sana Lord, sana all, mga ganun ang prayer natin nung araw. May sana. Hoy, walang sana pagkasama ang faith. Dapat pag Lord, thank you for this license. Kahit hindi ka palang nakakapasa ng driver license, kasama ng faith nun Kasi ang faith, ganito yon. Hindi mo palang nakukuha, hindi mo palang nakikita, parang meron na sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng faith Kaya kung nag-pray ka, Lord, thank you for my boyfriend. Kahit hindi ko nakikita, alam ko malapit na. Di ba? Hindi yung, Lord, sana grade 1 na siya. Hindi ganon ang prayer. Lord, sana makahanap ako ng trabaho. Lord, sana kahit 2,000 lang, Lord. Alam mo, anong tingin mo sa Diyos mo? Minsan minamaliit mo ang Diyos mo anong gusto mo bang trabaho, bro, sis? Kahit ano na, pastor. Ha? Dapat may... See, God is a God of... Siya is... Gusto niya yung specific. Lord, gusto ko ng 3,000 na sahod. Gusto ko Saturday ang off. Tapos office timing. Ganon, hindi yung, Lord, kahit ano na, Lord. Imagine mag-pray ka. Anong gusto mong ulam? Sabi ni Lord. Lord, kahit ano na, binigyan ka ng sardinas. Lord, bakit sardinas? Dapat sabihin mo, specific. Yung mga iba, parang ang Diyos nila anong tingin niyo sa Diyos niyo? Siya ang nag-create sa new universe. Siya ang nag-create sa lahat ng kaharap mo dito. So dapat, I know, Lord, that with you, nothing is impossible. Lord, I need this salary. I want to win souls. I need to help churches. Dapat ganon. Yung problema, sana, ayun, nasana ulo katuloy. Dapat pag nagpipray ka, walang sana. Simula ngayon, bakit? Bakit ko sinasabi? May mga kapatid, bago pa kasi sila. Lord, sana ma-healed na si sister, sana. Hindi! Be healed in Jesus' name. Dapat ganon. Narinig niyo ako sinasabing, Lord, sana si Sister Annalise, sana. Hindi ganon. Dapat ang prayer mo, be healed in Jesus' name. Ganon agad ang prayer. I-claim mo na. Kasi kung ang prayer mo ganon, may doubt ka. Intindihin niyo to Hindi mangyari yung will ni Lord if you don't ask wisdom from the Lord at the same time, may doubt ka. Alam mo, nasubok ko na si Lord sa maraming mga imposible na grabe. Dapat ganun talaga ang prayer. Pero kung, Lord, nag-pray ka na, nag-fasting ka, pero kinakabahan ka pa rin, may doubt ka doon. So, ang mangyari sa'yo, para ka daw wave, no? So, mahirap.
Sabi nga niya sa Mark 11 verse 24, ilagay mo, ako nang magbasa, sister. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Oh, and it will be yours. Oh, dapat ganyan. Di ba? Minsan di natin nare-realize yung verse na yan. Kaya kung ikaw naghanap ng work at wala pang tumatawag, pastor. Pero alam ko, meron na akong employer in God's perfect time. Dapat ganon. Amen. Wala pa talaga, pastor. 5 taon na talaga na naghihintay ako kung may magparamdam. Wala. I-claim mo, meron na yan. Naka-ready na. Pastor, iwan ko kung makakapasa ako nito. I-claim mo, kahit nag-i-exam ka pa lang, pasado ka na. Kasi may mga nag-aaral dito eh. Minumotivate ko kayo. Sister, pasado ka na. Kahit hindi ka pa nag-i-exam, kahit ang exam mo 2 weeks pa lang, pasado ka na. Brother, na-promote ka na. Kahit hindi po na nakukuha yung promotion mo ngayon, na-promote ka na, i-claim mo na. Ang sarap nun, ang problema nga hirap-hirap mo ng buhay. Alam mo, struggle ako. Di wow. Kung ganun, wala mangyari sa'yo. Dapat simula ngayon, iba ang mentality mo. Kaya nga faith Kasi yan yung gusto ni Lord. Bilib ako dito sa anak ko na to. Hindi pa lang nag-i-exam. Hindi pa lang nag-i-start ng driving license. Na-claim na niya. Imagine wala pang license. Na-claim niya na ang Range Rover. Amen. Tingnan yung mga mukha nyo. Parang hindi kayo kasi naniniwala Bilib ako sa anak ko na to. Hindi pa lang nauupirahan. Pero mukha niya, healed na siya. Dapat ganon. Amen. Kasi, pag hindi nyo naintindihan to, wala. O number 1. Ilagay mo, sister. Number 1. 7 susi to 7 susi. Anong oras na? Bilis ng oras Sis, hindi po ganyan ang itsura ng Range Rover. Malaki po. Okay. Number 1. Ilagay mo, sister. Ayan. Pray for the things for which the Bible commands prayer. Ito ang susi para mangyari yung will ni Lord sa inyo. Okay. So sabi niya dito sa Bible, ilagay mo sa Matthew 5 verse 44, we are told to pray for our enemies. Ayan. Tignan nyo yan pala. Number 1 pa lang, parang ang hirap na, pastor. I will pray for my enemies para mangyari yung will ni Lord. Hindi siguro. Yun ang problema Kasi ang hirap naman talaga yung pag-pray mo, enemy mo. Di ba? Sabi niya dyan, sa basahin mo nga uli, asan si Juan, ipabasa mo Juan, si Sis Angela. Basahin mo, Sis Angela, yung verse na yan. Okay. Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Okay. Ano sabi niya? But I say to you, love your enemies and pray. Pray for those who persecute you. Imagine po kung ito yung mga susi, pakimute po yan Mami Tess, kasi pakimute para nakaka-distract po. Pakimute po Mami Tess. Ay, unmute ba yun? Tama po yun. Insan, pakikuha na lang, ikaw na lang. Ayan. Tignan nyo itong 7 na aralin natin, biblical, para mangyari yung will ni Lord, ito pa lang, parang ang hirap Pagpipray ko, pastor, yung nagpipersecute sa akin, nagkikriticize sa akin, di siguro. Wala, kaya hindi nangyayari yung will ni Lord sa'yo. Kasi ang pinagpipray mo lang yung favorite mo. Di ba? So kaya nyo ba na ipag-pray yung kaaway nyo sa work? Kaya nyo bang ipag-pray yung kaaway nyo sa family nyo? Ayaw. Problema yon. Ngayon, kailangan nyo matutunan to. Sabi niya sa Colossians 4 verse 3 and 4. Ito, para mangyari yung will ni Lord sa inyo. Basahin mo, Sis Erika, ikaw din. Sabi niya dyan, for ministers of the word, Colossians 4 verse 3 to 4. At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word,
to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. O, tignan nyo Gusto yung mangyari yung will ni Lord, ipag-pray nyo yung mga minister, mga leader nyo. Ayun, ano yung mga leader nyo? Mga seal leader nyo, mga pastor nyo. Minsan, napag-pray nyo ba yung mga seal leader nyo? Baka nga after ng cell group, kini-criticize nyo. Baka nga yung pastor muna nagpipid sa'yo ng training, word of God. Pinagmamaritisan nyo. Paano mangyari yung will ni Lord sa'yo? Kaya curse ka tuloy. Ito sabihin ko sa inyo If you want that God will bless you, never speak negative to your leader, to your pastor. Wag na wag mong i-criticize ang mensahe niya. Wag mong i-criticize ang kahinahan niya. If you will do that, you will be cursed. And I'm telling you, it will not happen. Biblical yan. Dapat, napagpipray mo, Lord, salamat sa pastor ko. Lord, salamat sa pastor namin sa Pilipinas. Lord, salamat sa leader ko. Pero imagine nagpapasting yung leader mo, pinagpiprepare niya yung ituturo sa cell group, sa simbahan. Yan, kagaya si Brother Darwin, nakakabless yung message niya. Tapos may negative ka. It will never happen yung will ni Lord sa'yo. Don't you ever touch the anointed one. You will be cursed, I'm telling you. Kaya be careful na pinag-uusapan niyo ang mga seal leader niyo. Okay? And then, of course, Thessalonians 3 verse 1, huwag mo na ilagay sis, pray for the government. O ngayon, pati pala government, kailangan ipag-pray. Okay? And then, number 4, pray, ipag-pray nyo po yung mga may sakit. Ayan. So sabi ko, ang hirap pala Kasi, itong inaaral natin sa verse 1 pa lang, it's all about sa tao sa labas. Hindi sa'yo. Ilagay mo doon sa sa James 5 verse 13 pray for those believers na kailangan ng healing. James 5 verse 13. Yan, sabi niya diyan, anyone among you suffering meaning may mga sakit ba kayo? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. So, importante maintindihan niyo po to. Number 2. Okay, mag-jump na ako. Number 2. Follow the example of godly characters in Scripture. Yan. Number 2. Yan. Follow the example of godly characters in Scripture. Ito po. Si Paul, pinag-pray niya po ang salvation ng Israel. Okay, ilagay mo sa Romans 10 verse 1. Basahin mo na rin sis Erica. Romans 10 verse 1. Yan. Go, sister. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Tignan niyo po yung heart ni Paul. Ito, dating mamamatay tao, ito nagpipersecute sa mga Kristiyano. Pero nung na-born again at naintindihan niya paano mangyari ang will ni Lord sa buhay niya, hindi niya na pinagpipray yung sarili niya. In fact, ang pinagpipray niya, salvation ng buong bansa. Ngayon, ito ang tanong ko. Are you praying sa salvation ng family mo? Are you praying sa salvation ng bansa natin? Kasi sa totoo lang it's a gentle reminder tonight na karamihan na Kristiyano na mali ang prayers nila. Naging goat kambing sila. Naging kambing na Kristiyano. Me. Kaya mangyari, wala. Or kung ikuan yan, hindi Panginoon Panginoon, pingi. Laging nangihingi kay Lord. Pero ang tanong, itong nababanggit pa lang, number 2 pa lang tayo, ginagawa kaya natin to na prayer? If you are not doing this, don't expect na yung will ni Lord sa'yo mangyari. I like yung heart ni Paul na talagang pinagpipray niya salvation ng ibang tao, salvation ng Israel. Okay? So number 3. Okay, so importante number 2 kailangan ang prayer niyo salvation ng ibang tao. Especially to your family, to your friends, to your colleagues. Number 3, pray with the right motivation. Ayan. Okay, kumusta ang
Kumusta po? Tama ba ang pagpipray natin? Ano? Kasi sabi niya dito, selfish motives will not be blessed by God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Ayan po, ilagay mo yung verse na yun, sister, sa James 4:3. Sabi niya diyan, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. So tignan niyo po, mahirap pala talaga na maging selfish ang prayer natin. Di ba? Kailangan talaga tama ang panalangin. Okay. Pag ikaw nagpipray, brother, sister, ganito ha. Be sure na kumusta ang motive mo. Kasi kung mali ang motive ng prayer mo, God will never answer that prayer. Sabi ko, nga no. That's why, sabi ko nga, if you notice po, ako talagang andyan yung mga pangalan nyo, nababanggit ko yung mga pangalan nyo. Lord, bless this brother, bless, anoint him. Kasi anong gagawin ko kung hindi ko kayo ipagpipray? At alangan naman na ako na lang, Lord, i-anoint mo ako. Lord, i-bless mo ako. That's selfishness. Kaya na, without your knowledge, nababanggit ko kasi dapat ganun din sa inyo. Nababanggit nyo rin yung si leader nyo, kasama sa bahay, kasama sa network, kasama sa church. Lalo na kung si sister may sakit, si brother nangangailangan ng trabaho. Dapat ganun palang prayer para yung will ni Lord mangyari. Tingnan niyo po to ha, si Hannah. Ilagay mo sa 1 Samuel 1 verse 5. Sabi niya dito, ako nang magbasa sister sabi niya dito sa 1 Samuel 1 verse 5, one day, if you have time, please read this chapter. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her. So, though the Lord had closed her womb. So, ang nangyari po is, ang asawa niya is blinis niya po ng doble sa material. Ang problema, insecure siya kay Penina dahil si Penina maraming anak pero siya wala. Bless nga siya materially pero siya hindi makaanak kasi sabi niya, though the Lord had closed her womb. Grabe, sinara ng Diyos yung womb niya. Hindi dyan nakalagay baog Okay lang yung baog may pag-asa pa siguro Pero yung the Lord closed her womb, wala ng pag-asa yon. Sinong nagsara? Ang Diyos. Ang Diyos mismo nagsara. Pero bakit? Tanungin mo, basahin mo yung chapter na yan. Bakit nabuntis pa rin si Hannah kahit even though the Lord closed her womb? Bakit tama ang prayer niya? Alam mo ang prayer ni Hannah? Umiyak, nagpasting, ganito, Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Ibabalik ko sa iyo. Ayan. Dapat ganun. Kaya kung kayo, yung mga naghihingi ng bata dito, yung hindi pa mabuntis-buntis, Lord, bigyan mo ako ng anak, ibabalik ko sa iyo, ipapagamit ko rin sa iyo. Yun ang prayer niya. So nabuntis, lumabas si Samuel. Si Samuel nagamit sa Israel nung kapanahunan niya. Kaya kayo, dapat, pag nangingi ka ng blessing, Lord, i-bless mo ako para mas maraming kaluluwa ma-bless ko. Hindi maraming Kristiyano, maraming dumaan sa church. Lord, i-bless mo ako, bigyan mo ako ng business, bigyan mo ako ng lisensya. Nung may lisensya, nawala na sa church, nagkakarlip na. Nung may business, nawala na, hindi na nagsimba. Pastor, wala na akong time Busy na yung business ko O ano ngayon, hindi nawala. Kaya be careful. Tama ba ang motive mo? Kaya dapat kahit anong sinara ng Diyos sa buhay mo, kung tama yung motive mo, bubuksan niya yan pag tama yung sasambitin ng bibig mo. Na mali ang prayer Kaya hindi nangyayari yung will ni Lord. Okay? Number 4. Okay, tingnan nyo Sabi niya dyan, basahin mo, Sis Erica, tapos ilagay mo na rin yung kwan. Okay, yan. Number 4, ilagay mo dyan, sis. Basahin mo, sis. Okay, number 4. Pray with the spirit of forgiveness towards others. Mark 11 verse 25, and whenever you stand praying, forgive
if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you for your trespass. Tingnan niyo po to. Ang hirap kasi maraming mga Kristiyano nagpipray pero maraming bitterness, maraming hatred, maraming unforgiveness. Sa totoo lang po, kung nagpipray ka tapos may unforgiveness ka pa rin, parang yung prayer mo nagbabounce lang doon sa wall. Hindi po nakakarating sa trono. Yun ang katotohanan. Kaya nga 'di ba nag-encounter ka na, natuto ko nang mag-forgive. Pero biblically, kaya nga sabi ko, ang hirap naman tong 7 susi na to, pero for me, kahit mahirap to kasi salita ng Diyos, gawin natin. Kaya pala sabi ko, Lord, sa dami-dami ng mga nagkaroon ako ng bitterness sa ganito, sa ganyan, unforgiveness, wala talaga eh. Nabigyan ko ng space ang kaaway, kaya walang nangyayari talaga. Nagsasuffer ako. But when I came to realize, no, it's not good. Kaya kung meron man dyan, may mga unforgiveness pa kayo sa mga ex nyo, napapaniginipan nyo, i-forgive nyo na at kalimutan nyo na. Para pag nagpipray kayo, mangyari yung will ni Lord. Amen? Kasi sa totoo lang, sa ayaw at sa gusto natin, may kanya-kanya po tayong mga nakaraan. At mahirap po talaga na parang niluluko lang natin. Ayaw naman tayo maging hipokrito. Sa totoo lang. So it's not easy. Number 5. Yan. Third to the last. Pray with thanksgiving. Ayan. Ilagay mo nga yung verse na yan, sister. Pray with thanksgiving. Ayan. Go, sister. Pray with thanksgiving. Colossians 4 verse 2 and Philippians 4 verse 6 to 7. We can always find something to be thankful for, no matter how burdened we are by our wants or needs. The greatest sufferer that lives in this world of redeeming love and who has the offer of heaven before him has reason to be grateful to God. Amen. Alam niyo po, napaka-importante na meron tayo yung heart of yung laging nagpapasalamat talaga. Kasi minsan ang sakit ng Pilipino ganito di marunong magpasalamat. Importante po na natututo po tayo kasi natutuwa ang Diyos diyan. So I encourage po na kailangan maging kuwan natin. I-break nyo po kung naging habit nyo yun. Every time na kuwan, Lord, sabihin mo, salamat. Bro, salamat sis. Kahit kuwan, kahit ano yan, kahit small things yan. Kasi kung natitrain mo dito, then sa Lord, madali na lang. Kaya dapat natutuwa, nagsasabi na, Lord, thank you Lord. Kahit kunting bagay yan. Kasi ang iba, nagko-complain, mahirap po yun. Okay? So number 6, sabi niya dito, yan, go sister. Number 6, pray with persistence. Anong Tagalog niyan? Pagpupursige. Yan. So dapat marunong kang mag-pray. Yan, basahin mo sister. Pray with persistence. Luke 18 verse 1 and 1 Thessalonians 5 verse 17. We should persevere in prayer and not quit or be dejected because we have not received an immediate answer. Part of praying in God's will is believing that whether His answer is yes, no, or wait, we accept His judgment, submit to His will, and continue to pray. Okay. Ito po. Maraming mga Kristiyano, ugali ko nung araw, wala akong ganitong espiritu. Gusto ko yung pag may pinag-pray ako, mangyari na. Mali pala yun. Basta magpursige ka. And then, kung ano man ang result, kung ano man ang answer ni Lord, magpasalamat ka pa rin. It's either yes, no, or maybe next time. Kasi, napaka-importante maintindihan ng isang Kristiyano na mayroong pagpupursige. Kagaya ngayon. Di ba na born again ka? Pinagpipray mo yung family mo. Don't you know na ang nanay ko,
20 years mahigit pinagpipray niya ako para ma-born again. Hindi siya nag-give up. Tayo, pinag-pray ko naman si daddy, ayaw na ma-born again, tama na yon. Hindi ganoon. Maaring 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Maaring may pinagpipray ka na magko-cross country ka, pupunta ka ng Canada. 2 taon na, 3 taon, sige lang, sige lang. Maaring meron kang pinagpipray talaga, tapos 1 taon, 2 taon, sige lang, go ka lang. And then, ito pang mangyari, 3 taon na naghintay ka, tapos ang sabi ni Lord, no, go pa rin. Thank you, Lord pa rin. Di ba may mga ganong nangyayari sa kung natin? Grabe, tagal-tagal ko kwa, tapos ang answer ni Lord, no pa rin. Aba, may purpose po lahat yan. Kaya napaka-importante po na tayo mga Kristiyano, para mangyari yung will ni Lord, itong napapag-aralan natin, ganito pa lang dapat na prayer. Okay? Okay, kasi wala na tayong oras. Number 7, last. Basahin mo, Sister Patty Verse. Number 7, rely on the Spirit of God in prayer. Romans 8 verse 26 and 27. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Amen. Amen. So tignan niyo po, ito yung sinasabi ko, na how can you connect sa prayer niyo pag hindi bumalik yung Espiritu ng Diyos? Kasi sabi niya, rely on the Spirit of God in prayer. Sabi, grabe. Alam mo, may mga nakakatuwa na mga naririnig nung araw nung nasa Old Faith, kagaya ng kaibigan ko, nako, edi kami nagsasabong. Pumunta daw dun sa, ano yun, di ba? Yun nga, Nazareno, tapos hinawakan daw yung tali. Yun, nanalo sa sabong, yun daw ang prayer niya. Sabi, hindi ganun po. Sa totoo lang. Ay, nakakalungkot, maraming kuwan pero not to mention, pero sa totoo lang po is hindi po ganoon ang biblical na prayer. Ang prayer kaya nga importante pag kayo po ay andito, matututo na kayo magpipray. Sa simula, opening prayer, nanginginig ka talaga. Pero habang tumatagal, you know how to pray in spirit. Okay, normal lang yan na may nailista ka na prayer mo. Hindi naman nila makikita kasi, okay, let us bow down our head. Pinabow down ng head na, pinaklose pa yung eyes. Bow down our head, close our eyes. Di binasa mo, okay lang yan. Hindi naman nila nakita eh. Alam mo, minsan nangyayari yan, siyempre bago ka pa, pero bilang isang Kristiyano habang lumalalim ka, ganun pala yun. Talagang nagre-rely ka sa Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga nasa intercessory, yung mga talagang nakaka-bless po. Okay? So, importante po na andito kayo lagi para matuto po kayong mag-pray. Ngayon, dahil yung iba dito, karamihan bago, it's very important tong message sa inyo. Yung matatagal na dito, alam na nila, pero it's a gentle reminder. Kasi, ito ang tanong ko, kumusta ang prayer mo? Kumusta ang prayer natin? Maari nga yung iba dito guilty. Pastor, hindi ganyan ang prayer ko. Basta ito ang prayer ko. Every time magising ko, Lord, i-bless mo ako. Lord, i-protect mo ako. Ako lagi. Wala yung nagising, Lord, i-bless mo yung mga kapatid ko sa Waipan. Lord, I pray na masave yung nasa office namin. Lord, I pray ng pamilya ko, one day lahat kami mabuborn again. Kumusta ang prayer natin? Kasi kung ang prayer mo, pansarili mo lang, wala. Ngayon, bakit kaya hindi nangyayari yung will ni Lord sa akin? Mali. Na mali ang prayer, sister. I pray na ito, aralin nyo ulit, basahin nyo ulit.
I-check nyo, ano yung susi na pala para mangyari yung will ni Lord. Malay mo, ganyan ang prayer mo na ng isang buwan. Yung darating na yung will ni Lord sa'yo. Wala eh. Tinatanong natin, minsan pa nga, complain. I just want to remind you mga kapatid, na gusto ni Lord na mangyari yung plano niya sa atin. Lahat po tayo dito, walang exempted. Ako maraming inunahan ko ang Diyos. Hindi ako nakapaghintay. Naku, sabi ko. Pero ngayon, little by little, natututo ako. Kaya sabi ko, kung hindi mo talaga will, Lord, it's okay. At saka, ito pa, i-remind ko sa inyo kung merong hindi sinagot ni Lord na prayer niyo, wag po kayong magda-doubt at questionin siya. Wag kayong magko-complain. That's very dangerous. Shake your heart. Alam mo kung bakit ko sinasabi? Mali ko, na mali ako. Ako na lang ang gamitin kong example kasi I have to admit, sabi ko, Lord, mali talaga eh. Kaya, alam niyo po, when I came to realize na hindi pala ang gusto ni Lord pag ikaw na'y lumalalim, alam niya na. Nasa bibig mo pa lang, alam niya nang sasabihin ng dila mo. Sabi niya sa Psalms. Alam niya kung anong sitwasyon mo. Alam niya ang bilang ng buhok mo. So, yung problema mo pa kaya hindi. Alam mo kung dumadaan ka sa problema, dumadaan ka sa trials, ito ang prayer mo. Pray for the nation. Pray for your family. Pray for those lost souls. Pray for your company. Pray for yung government natin na magulo. But if you're always, Lord, nagsiself-pity ka. Bakit hindi mo ako binibless? Si brother, may sasakyan na naman. Si sister, may bagong promotion na naman. Ay, problema yan. Mali. Hindi tama ang heart. Sino may natututunan? Taas ang kamay. I hope and I pray, na mabago ang prayer natin simula ngayong gabi. Matutulog ka, yes, magpasalamat ka kay Lord. Pero I hope mabanggit nyo yung mga kapatid sa Waipan, yung leader nyo. Of course, ako pastor nyo, hindi dahil pastor nyo ako, I'm not selfish But it's very important na ipag-pray nyo ako, pastor nyo ako. Okay? Hindi yung Lord, si pastor, kunin mo na. Huwag ganun. Di ba? Lord, si pastor, pababahin mo yung BP niya. Lord, i-rebuke mo siya, ang takaw niya. Kasi dapat ganun ang prayer nyo. Amen. My point is this, Lord, I pray for Sis RB. Lord, salamat sa buhay niya. Sis Ria. Lord, I pray for Sis Ria and Brother AG na hindi sila, di ba ganon? I love my cell leader. Dapat ganon. Amen. Parang ayaw nyo pag-pray yung cell leader nyo. Parang, bigyan naman. Di ba? Pwede ba namang sabihin sa cell leader nyo, i-message nyo, cell leader, I love you Salamat sa prayer sa akin. Kahit hindi mo ako pinagpipray, simulan mo na ngayon. Dapat ganun. Kasi may mga Kristiyano. Sige sis, pag-pray kita. Hindi naman pinag-pray. Oy, tanggalin yung habit na ganun. Maraming Kristiyano ganyan. Sige sis, pag-pray kita. Sa totoo lang, hindi pinag-pray. Sa salita lang. Di ba? Yung si Brother Darwin. Bro, I'm praying for you. For next revelation. I'm blessed. Dapat ganun. Di ba? So, sabi ni Paul sa Ephesians 5:17 na dapat hindi daw tayo maging foolish, maging selfish, and kailangan yung will daw ni Lord, na sabi niya, Paul tells us all to not be foolish but understand what the Lord's will. So I hope na simula ngayon malapit nang mangyari yung will ni Lord sa iyo. Amen. I prophesy, I declare and I decree na mangyayari yung will ni Lord. Simula ngayon, itatama natin ang panalangin natin. Amen?
Kasi alam nyo, sa totoo lang, may mga kapatid dito. May yung mga asawa nila may sakit. Pinagpipray dapat yon. Tapos pag makita mo si bro, oh, si sister, nahihirapan sa company. I'm praying for you, sister. Malapit na yung promotion. Dapat ganon. Alam mo yung dinideclare mo positive. Hindi yung, sister, wala, mabubulok ka na dyan. Hindi ganon. Sister, wala kang future. Sister, hindi ka na mag-aasawa. Ay patay. Nako, nag-curse pa. Sister, hindi ka napapayat. Wala ka ng pag-asa. Wala na kayong pag-asa nila, pastor. Walang ganon. Amen, amen. Patawarin mo kami, Panginoon. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, once again, thank you for tonight. Lord, we enjoy the training, correction, review. Lord, muli kung meron man akong nasambit na mali, na hindi karapat-dapat sa iyong mata, Lord, patawarin mo ako. And Lord, I pray that nasimula ngayon, matuto po kami na mag-pray. Itong 7 na susi na to ay aralin namin. Nasimula ngayon, hindi kami mag-pray ng pansarili na namin. Simula ngayon, pag-pray namin yung mga tao sa labas, pamilya namin, itong bansa na tinitirhan namin, yung gobyerno namin. Lord, it's all about them, Panginoon. Lord, sorry kung namali ang prayer namin, pero simula ngayon, I will continue to pray for my brethren sa church. I will continue to pray for my leaders. At higit sa lahat, hindi ako magpipray na may mali ang motive. Magpipray ako na ikakaganda at maibabalik sa iyong kaharian. So Lord, bless these souls, lahat ng aking mga kapatid. Pagpalain mo sila, gabayan mo sila. And Lord, anoint them, Panginoon. Lord, we love you, we praise you in Jesus' name. Amen! Palakpakan po natin mga Panginoon. Ay, picture nga muna tayo. Picture muna. Wag mo na ialis. Picturean mo nga. Sino magpipicture dyan? Yung mahilig magpicture, si Sarbe. Bilisan mo. Si Sarbe, picture. Bigyan naman. Okay. And then, lahat ng seal leaders, maiwan yung mga seal leaders lang. Pag-usapan natin yung service sa Saturday. I think 100% meron ng worship. Praise God. Palakpakan po dahil Panginoon. Pero please, all seal leaders mag-stay. Brother Mark, mag-stay ka. And yan, si Brother Mark, pwedeng mag-stay. And then the rest, pwedeng mag-exit mamaya. Picture, okay ng picture? Ayan. Okay. So, God bless and see you on Saturday. Bye-bye. God bless po.